At iisa lamang ang sagot ng puso niya. Umiibig na siya. Pilit man niyang itanggi at pigil ay umuusbong pa rin ang damdaming iyon sa kanyang puso. Tutol man ang isip niya, nananaig pa rin ang damdaming iyon sa puso. Oo, umiibig na siya kay Kayden, sa asawa. Pero kailangan niyang supilin. Ayaw niyang masaktan kapag dumating na ang panahong maghihiwalay sila. Ayaw niyang isipin iyon, but she knew it will happen soon. Gayunpaman, pagbibigyan niya ang sarili. She will be a good wife, a pretend wife na lihim ng umiibig sa kanyang pretend hobby. Ililihim niya ang damdaming iyon, itatago, lalo na kay Kayden, para hindi ito maging sagabal kapag dumating na ang takdang panahon, para bumalik sila sa kani-kanilang buhay. So, tuloy ng honeymoon? May panunodyo sa tinig ni Brent, ang kaibigan ni Kayden since high school. May sumilay na ngiti sa labi ni Kayden. Parang tuksong lumitaw sa kanyang balintataw ang nangyari sa talon kahapon. Muntik na siyang hindi nakapagpigil. And tumugon si Ariela. Mabutit na kontrol pa niya ang init ng katawan niya. Muntik na siyang natangay sa tawag ng laman. Gusto niyang isipin na marahil ay dala lamang ng kawalan ng sex life niya kaya napagdiskitahan niya si Ariela. Tigang lang siya. Kailan ba ang huli niyang pakikipagtalik sa babae? 3 months ago? Or 4? I just need a break, Brent. Isa pa, baka magtaka si mama kung hindi kami tutuloy ni Ariela sa Italy. Sagot niyang honeymoon trip namin. Hindi lingid ang katotohanan kay Brent. Alam nito ang bawat detalye ng tungkol sa kanyang pag-aasawa. Kapag nandoon na kayo, sigurado kang for the show lang ang honeymoon niyo ng temporary wife mo? Umigting ang kanyang ekspresyon sa pagbanggit ni Brent ng temporary wife. Ayaw iyong tanggapin ang kanyang kalooban. Bagay na ipinagtataka niya. Naninibago siya sa kanyang nararamdaman. Noon ayos lang sa kanya na sabihing pagpapanggap o pagkakunwari lamang ang pagiging mag-asawa nila ni Ariela na may expiry date ang kasal. Pero ngayon, may bahagi sa kanya na nagngangalit sa tuwing sinasabi ang bagay na iyon. Tulad ngayon, halos lapain niya si Brent. Will you stop calling Ariela a temporary wife? Angil niya sa kaibigang napatta. Hindi ito makapaniwala sa naging reaksyon niya. Oops, I'm sorry dude. Akala ko kasi ginagawa lang ninyo ito para… Of course, Brent. I know that. Tila naman natauhan si Kayden at biglang kumalma. Nginisian siya ni Brent. Alam na alam ko ang ekspresyon na yan, dude. You're in love with your wife. What the hell are you talking about? Halos bugahan niya ang kaibigan pero tinawanan lamang siya nito. Hindi totoo ang sinabi nitong in love na siya kay Ariela. Hindi iyon mangyayari. Plano niyang paibigin ang babae at pagkatapos ay ilalaglag. Sasaktan niya ito nang maiganti ang kakambal. Yun ang plano niya at hindi siya mahuhulog dito. Kahit pa, papilan nito ang mabuting may bahay. He will never fall for Ariela. Huwag kang ampikon, Kayden. Okay, para lumamig ang ulo mo, sumama ka sa akin after office. Sa paboritong bar tayo. May treat. Hindi na siya sumagot. Mabuti nga sigurong ibaling niya sa ibang bagay ang atensyon. Sumasakit ang ulo niya dahil sa puyat at kaiisip. Hindi siya nakatulog na maayos kagabi. Mayat may nagigising siya. Balisa. Pinuyat siya ng kaiisip sa pagalik niya kay Ariela. She even let him touch her. Gusto niyang haplusin ang katawan nito. Mas lalo pa siyang naghirap dahil magkatabi sila sa kama. Abot kamay niya ito pero nagpigil siya. So, he slept with his blue balls. Para pang nanadya si Ariela at nagsumiksik palalo ito sa dibdib niya kagabi. Halos malagutan siya ng hininga sa paninigas at matinding pagpipigil. Ngayon hindi na mauulit yun. Kailangan niya ng babae para dito ilabas ang init ng katuwang binuhay ni Ariela sa kanya kahapon at kagabi. He needed to. Dahil baka hindi na niya makontrol ang sarili at maangkin niya si Ariela. Hindi yun ang plano niya. Ayaw niyang sausawan pa ang babaeng umipot sa ulo ng kapatid niya. She's a war, pretending to be innocent and harmless. 5:00 pa lamang ng hapon ay nakaabang na si Ariela sa sala. Siya ang nagpresentang magluto ng hapunan. Dahil kay Liza,
Nalaman niya ang paboritong ulam ni Kayden at yun nga ang kanyang niluto. Naligo siya matapos magluto. Pinili niyang isuot ang kalimbahing bestida na abot hanggang sakong ang haba. May 2 tali iyon sa magkabilang side ng bewang at maayos niyang ni-ribbon. Mas lalong lumitaw ang mahubog niyang katawan. Ilang beses pa siyang umikot sa salamin at nagsuklay ng mahabang buhok bago nagpa siyang dumuon sa sala at maghintay sa pagdating ng asawa. Sabi nito ay maagang uuwi at tingin niya pauwi na ito ngayon. Sabay na silang kakain ng hapunan. Pero pumatak na sa 6:00 ang oras ay wala pa rin Kayden na dumating. Hanggang nag-9 na ng gabi. Nakaramdam na siya ng panlulumo. Malamang ay nag-overtime na naman ito o kaya nakalimutan ang sinabi sa note niya. Ma'am, kumain na po kayo. Mukhang late na namang uuwi si sir. Boses ni Liza ang nagpapitlag sa kanyang malalim na pag-iisip. Mamaya na Liza, 30 minutes. Kung wala pa siya'y kakain na ako. Tugon niya. Baka humagutom sa baby ma'am. Mauna na lang ho kayong kumain. Tumawag pala si senyora kaninang nasa banyo ka ma'am. Tinatanong kung kumusta kayo. Kung ano raw ba ang mga pagkain ipinapahanda mo at gustong gusto mong kainin. Sukat doon ay tila nagising si Ariela. Hindi siya dapat magpakita ng kahina-hinalang kilos kay Liza. Ay, gutom na nga ako Liza. Mukha ngang late darating ang sir mo. Mauna na akong kumain. Mabilis niyang sabi at agad dumulog sa kusina. Kahit hindi pa siya gutom ay pinilit niyang kumain. Kahit walang siyang gana dahil sa pag-iisip kung nasaan na ba si Kayden at kung bakit hindi pa ito umuwi. Sinubukan niyang tawagan kanina pero busy ang linya nito. Binilisan niyang kumain. Tatawagan niya ulit ito. Pero ano naman ang sasabihin niya? Baka maghimig asawang nag-aalala siya at makahalata itong may nag-iba na sa kanya. Oo, at gusto niyang maging civil sila ni Kayden habang kasal pa sila at nasa iisang bubong. Pero dahil sa damdaming umuusbong sa puso niya, hindi na siya sigurado kung kaya niya iyong sikilin habang kasama si Kayden. Pakiramdam niya itatry na rin siya ng sariling damdamin, which is nangyari na nga. Sa rancho, ipinilig niya ang ulo. 12:00 na ng gabi at nasa sala pa siya at naghihintay kay Kayden. Hanggang sa hindi niya namalayang nakatulog na siya sa couch sa paghihintay. Unti-unti siyang nagmulat nang maramdaman ng mainit na palad na humahaplo sa pisngi niya. Kayden? Namamalat niyang tawag sa asawa. Tulog pang diwa niya. Muli siyang pumikit sa pag-aakalang nananaginip lamang siya. Shh! Sleep, sweetheart. Bubuhatin na lang kita paakyat sa kwarto. Bulong nito at pinangkuna siya. Paakyat na sila ng hagdan na mag-sink in sa utak niyang totoo ang nangyayari. Buhat siya ng asawa. Dumating na ito. Anong oras na? Pinipilit niyang magmulat. Humugot ng malalim na hininga si Kayden. 1:30 na ng madaling araw. Why? Did you wait for me? Halos hindi niya marinig ang tanong sa sobrang hina ng pagkakasabi nito. Pero hindi nakaligtas ang guilt sa tinig ni Kayden. Sabi mo kasi maaga ka ngayon. I cook pasta de sardine, cream of mushroom soup. Paborito mo daw iyon, sabi ni Liza. Kumain ka na ba? Puno ng pag-aalalang tanong niya. Yeah, kasama ko si Brent. Nag-inuman saglit. Saglit? Pero madaling araw na dumating? Gusto niyang itanong kung ano pang ginawa nito liban sa pakikipag-inuman kay Brent. Pero sinaway niya ang sarili. May karapatan ba siyang mag-usisa sa anumang gawin nito sa buhay? Wala, di ba? Kunwaring asawa lang siya. Legal man silang kasal. Wala siyang karapatang makialam sa personal na lakad at buhay ni Kayden. Nagsumiksik siya sa dibdib nito. Dapat makontento na siya sa pagkukunwari lang bilang pretend wife nito. Pero nang masamyo niya ang pabango ng babae sa polo nito, ay agad na dinagsa ng kirot ang dibdib niya. Lalo na makitang marka ng pulang lipstick sa bandang dibdib ng puting polo ng asawa. Para siyang sinaksak sa dibdib, pumikit siya ng mariinang magbadya ang mga luha niya. Pinanikipan siya ng dibdib. If jealousy can kill, baka bumulagta na siya sa sobrang selos na nararamdaman sa sandaling na sigurado na niyang nanggaling ito sa kandungan ng ibang babae. Ibang babae? Or ni Camille? Lalong nagsikip ang dibdib niya.
Parang pinipiga ang puso niya nang maisip na maaaring kay Camille nga ito galing. Halik lang ang nangyari sa kanila ni Ariela. Pero bakit ganoon na lamang ang nararamdaman niya dito? May kung anong pinupukaw ito sa kanyang sistema, sa kanyang damdamin. Init lang ng katawan ito. Kailangan lang sigurong pagbigyan ang kanyang sex drive. Malamang, dahil matagal na rin namang hindi siya nakikipagtalik sa babae. Naging masyado na siyang abala sa kumpanya. Napamura siya ng kahit anong gawin ng babae sa kanya ay wala siyang nararamdaman. Imbes na mag-init siya, naiirita lang sa mga halikataplos ng babae. Strange. Dati naman ay para siyang apoy sa kama. What's wrong with him? In his mind was Ariela. Only her. At itong gusto niyang kaulayaw sa kama. Hindi isang bayarang babae. Pagkuy mabilis itong bumangon at itinaas ang brief. At isanara na ang pantalon. Damn it. Nagsasayang lang siya ng oras kung hindi naman siya liligaya sa piling ng babaeng binayaran niya. Hey, where are you going? Nagtatakang tanong ng babae. Going home. Pero nag-uumpisa pa lang. Here, take it. Para sa nasayang na sandali mo. Sabay abot sa ilang piraso ng lilibuhing pera sa babae. Bago pa ito makapagsalita, ay agad na siyang tumalikod at lumabas ng silid. Mabuti pang pumunta siya sa bar at uminom. Doon muna siya magpapalipas ng ilang oras. Uuwi siya kung tansya niya tulog na si Ariela. Agad niyang tinawagan si Brent para alamin kung nasa na ito. 3 ring bago may sumagot. Hey dude, nakaraos ka na ba? Ang bilis naman. Pangaasar ng kanyang kaibigan. He sighed. Failed? I don't want to bed a war, Brent. Wait? What? Halatang hindi makapaniwala ang kanyang kaibigan dahil sa sinabi. For the first time, he rejected a woman on bed. Kilala siya ni Brent pagdating sa mga babae. Wala siyang pinapalampas, basta willing ang babae sa kama. I just can't, Brent. Hindi ko kaya makipagtalik sa ibang babae habang nasa isip ko'y. Shit. So inayawan mo dahil kay Ariela? Huh. Damn you, Kaden. If you told me earlier, edi sana'y ako na lang ang naglabas kay Nikki. Ang mahal pa naman ang ibinayad ko para lang mawala ang sumpong mo. Sumbat ni Brent. Mahal nga ang babaeng iyon. Matagal naman ang laspag. Ilang beses na rin niyang naikama iyon noon at masasabi niyang magaling ito sa pagpapaligaya sa lalaki pero hindi niya matanto ang sarili kung bakit ayaw ng katawan niyang tumugon kay Nikki. At para hindi ito mainsulto sa ginawa niyang pambibitin sa ere, liban sa malaking halagang ibinayad ni Brent, ay binigyan pa niya ito ng tip. Maybe that would be enough for her ego. Di sanang asawa mo na lang ang sinipingan mo. Libre pa. Truman, where are you? Still in the bar. Tugon ng kaibigan. Bumalik siya sa bar at nakipag-inuman ulit kay Brent. Madaling araw na nang maisipan niyang umuwi. Tingin niya'y tulog na si Ariela sa mga oras na iyon. But to his surprise, nang makita itong nasa couch, tulog at alam niya naghintay ito sa kanyang pagdating. Nakaramdam siya ng pagkainis sa sarili. Nagsisisi. Nilapitan niya ito, pagkahubad ng jacket. Saglit niyang tinitigan ng maamot maganda nitong mukha. Mukhang antok pa ito kahit nagmulat na ng mga mata kaya binuhat niya ito para ipanihik sa kanilang silid. Muli itong pumikit nang maingat niyang ihiga sa kanilang kama. Agad siyang nagubad ng suot at tinungo ang banyo. Nang matapos siya'y tulog na ulit sa Ariela. Tinabihan ito at hindi niya napigilan ang kanyang sarili na yakapin ang asawa at kabigin ito palapit sa kanya. Hindi ito gumalaw. Nakatalikod ito sa kanya kaya akala niya himbing na ito. I'm sorry, Ella. I really am. Lalong bumigat ang dibdib ni Ariela. Parang sinipa siya sa dibdib dahil sa paghingi nito ng tawad. Dahil ba sa pagtataksil nito? Lalong nanubig ang mga mata niya. Pigil ang pagsigok pero nang halikan siya ni Kaden sa ulo ay umalpas ang mahinang impit niyang iyak. Ella, you're still awake, aren't you? Halos pabulong nitong tanong. Parang hindi siya makahinga dahil sa kaiiyak at pagbabara ng ilong niya. Kaya't hindi na niya naitago ang pagsigok at pagsinghot. Tom, you're crying! Gulat na si Kaden.
Humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya at pilit siyang pinapaharap. Ella, what's wrong? May masakit ba sa'yo? Gusto niya itong sampalin at isigaw na oo, may masakit sa kanya. Masakit na masakit ang puso niya. Ngayon lang niya naramdaman ang ganitong klase ng sakit. Hindi ito ang unang pagkakataon na pinagtaksilan siya ng isang lalaki. Ito na ang pangalawa pero ito ang pinakamasakit at pinakamahirap na indahin. Parang sasabog ang dibdib niya. And worst, wala siyang karapatan para kumprontahin ito. Mag-asawa lang sila sa papel. Emotionally, hindi valid ang kasal nila. Walang pag-ibig na namamagitan sa kanila. No, meron pero one-sided love. Siya lang ang umiibig kaya't siya lang ang nasasaktan. Bakit kasi nahulog siya dito? Nasaan na yung pangako niya sa sarili bago umuo sa pagpapanggap na hindi siya mahuhulog kay Kayden? Napipigilan niya at haharangan ng anumang damdaming maaaring sumibol sa puso niya. They're gone. Hindi niya na mahagilap ang mga iyon sa puso niya. Sa puso niyang tuluyan ang inalipin ng pag-ibig kay Kayden. Tell me, sweetheart, bakit ka umiiyak? Ulit nito. Umiling siya. Tikom ang bibig at mariing pumikit para mapatid na ang ayaw paawat na luha. Naramdaman niya ang paghagod ng daliri nito sa kanyang pisngi. He wiped the tears from her cheeks. Don't cry, Ella. Nasasaktan ako. Bulong nito. Puno ng pagsusumamo ang tinig. Sorry, hindi na ulit mauulit ang pag-uwi ko ng madaling araw. Promise. Nagingit-ngit ang kalooban ni Ella pero hindi siya nagpahalatang galit. Is he saying this dahil takot na malaman ni Doña Elvira? Huwag kang mag-alala. Ulitin mo may hindi ito aabot kay Mama. Mahina itong nagmura. That's not what I mean. Nagmulat siya ng mga mata at sinalubong ang matiim na titig ni Kayden. Gusto tuloy niyang pumikit ulit ng maaninag ang dilim sa mga mata nito. Then what? Hindi ba't yun lang maaaring dahilan kung bakit ka nagsusorry at nangangako? Wala naman ng ibang posibleng... Shh! Pinutol nito ang iba pang sasabihin niya nang ilapat nito ang hintuturo sa kanyang mga labi. Hindi siya nakahuma nang unti-unting lumapit ang mukha nito sa kanya at dinampian ng magaang halik. Don't think too much, Ella. I said I'm sorry. Hindi na talaga mauulit. He whispered. Muli nitong sinakop ang mga labi niya. Malalim at maingat. Saglit niyang nakalimutan ang hinanakit at selos. Natigil ang pagikbi at natangay siya sa mapanuksong halik ng asawa. Kusa na siyang tumugon at yumakap dito. Napasingap siya sa gulat nang bigla siyang kubabawan ni Kayden at mabilis na gumapang ang mga kamay nito sa kanyang katawan. Bumaba ang halik nito sa kanyang leeg. Napapikit siya ng gapangan siya ng kiliti at init. Pero nang maalala ang pulang marka sa kwelyo ng long sleeve polo nito ay malakas niya itong itinulak. Kunot noong tumitig sa kanya si Kayden. Pagkatapos sa kabit mo, ako naman? Hindi niya napigilan pa ang kinikimkim na galit kanina pa. Huli na mag-sink in sa utak niya ang lumabas sa bibig niya. Napaawang ang bibig ni Kayden at unti-unting sumilay ang mapanuksong ngiti sa labi. Damn it, sweetheart. You're jealous. Lalo siyang nairita dahil tila ba siguradong sigurado ito sa sinabi. Ano nga bang ibig sabihin ng sinabi niya dito? Hindi ba selos nga? Gusto niyang tumakbo na lang at magkulong muna sa banyo hanggang sa makatulog ang asawa pero hindi niya magawa dahil nakadagan pa rin ito. Hindi, pero kung mambababae ka, sana'y huwag mong hayaang markahan ng lipstick ng kabit mo ang damit mo. Paano kapag nakita ni Liza iyon? Kapag naglaba? Malalaman ni... Nabitin sa ere ang sinasabi niya nang gawaran siya ng mabilis na halik nito sa labi. Muli siyang hinalikan. Animoy nang aasar para hindi niya matuloy ang sasabihin. Kayden! Saway niya. What? Painosenteng tanong nito pero halatang nagpipigil matawa. Isa pa at ako na mabibisto sa iyo kay Mama. Galit-galitan niya pero ang totoo'y biglang naglaho ang galit niya na makita ang namimilyong ngiti ng asawa. Kayden's effect. Nawawala siya sa katinuan. No, you can't, sweetheart. At bakit hindi? Because there's no other woman. Hindi ako sumiping sa iba. Since months ago before our wedding. Pero kanina, ibiniti nito ang sasabihin.
Muling nag-alburuto ang kalooban niya at itutulak na sana ang lalaki nang mabilis siya nitong hawakan sa magkabilang kamay at ipinako sa ulo na niya gamit ang kamay nito. Napasingap siya nang maglapat ang kanilang mga dibdib. Marahas siya nitong hinalikan muli at mabilis din kumalas. Hindi natuloy. Hindi ko kaya. Because I think of you, Ella. He whispered bago nito ibinaon ang muka sa kanyang leeg. Natulala si Ariela. Hindi makapaniwala sa ipinagtapat ni Kayden. Pero sa kasulok-sulukan ng puso niya, may kasayahan siyang nadarama. Napawi na ang galit at selos niya. Absuelto na ba ako? Tanong nito habang tinatamna ng mga pinong halik ang kanyang leeg. Nananadyang mangiliti. Napabungis-ngis siya dahil sa pangingiliti nito. Hindi ako titigil hanggang hindi mo pinapatawad. Sweetheart. Mas lalong pinupog siya nito ng halik sa leeg at balikat. Oo na. Tumatawang Anya sabay tulak sa asawa. Umalis ito sa pagkakadagan sa kanya at tumabi. Kinabig siya nito at mahigpit ang yakap sa bewang niya. Good night, Ella. He whispered. Night. Kay sarap mabihag sa yakap nito, kaya't nagsumiksik siya sa dibdib nito. Magkayakap silang nakatulog at kapwa may mga ngiti sa labi. Ganado si Kayden sa trabaho ng araw na iyon. Magaan ang pakiramdam niya, inspired, at dahil iyon kay Ariela. Nang matapos permahan ang bunto ng mga papeles sa kanyang mesa, ay binuksan niya ang drawer at kinuha ang brown envelope kung saan nakasilid ang 2 back and forth ticket pa Italy. He smiled widely. Kung may makakakita lang sa kanya sa sandaling iyon ay baka isiping nasisiraan na siya ng bait. Siguro nga, nababaliw na siya. At nag-umpisa iyon noong dumating si Ariela sa buhay niya. He's the reason of his smile. Hindi iyon alam ng asawa pero pakiramdam niya, walang araw na nakababagot basta kasama si Ariela. Nasa ganoong ayos siya nang biglang magbukas ang pinto at mabilis na pumasok ang nagpupuyos na si Camille. Kasunod ng kanyang sekretary na putlang-putla. Sir, pasensya na pero mapilit. It's okay, Beth. Sinanyasan niya itong lumabas ng silid na agad namang sinunod ng sekretarya. Kasabay ng paglapat ng pinto ay nakasimangot na lumapit si Camille. Find another secretary, Kayden. Ang tanga-tanga ng Beth na yun. Bakit ba natitiis mo siya? Hindi niya ako ginalang at it's my order, Camille. I don't want any guest today. He interrupted. Kahit ako? Yes, even you. Mariin niyang sagot. But why? Hindi ka naman dating ganyan na. Dati ayos lang kahit anong oras ako pupunta dito. Kahit kasagsagan ng trabaho mo. Dahil ba kay Ariela, ha? Naniningkit ito sa galit. Bumuntong hininga si Kayden. Camille is a brat. Ayos lang sa kanya noon kahit naistorbohin siya nito sa trabaho pero ngayong masaya siya at narito ang dalaga para magngawa ay nakaramdam siya ng pagkairita. Wala itong right para bungangaan siya sa mismong opisina niya. Tulad kay Alden, nahulog ka na rin sa malanding yun. Please Camille, stop it. Hinilot niya ang sentido. Biglang sumakit ang kanyang ulo. Hindi niya matanggap ang mga paratang nito kay Ariela. At ano yung nalaman ko? Natutuloy na kayo sa Italy para sa honeymoon? Tromit, Kayden, naiibang ka diba? Akala ko hindi ka tulad ng kambal mo. Tinalikuran mo na rin ako ng dahil sa talipandas na yun. Enough, Camille. Parang kulog, nabuong silid ang boses ni Kayden. Hindi na niya maatim na tinatawag ni Camille na malandi si Ariela. He's hurting para sa asawa. Humaguluhol si Camille. Nagbago ka na. Hindi na ikaw ang dating Kayden na kilala ko. Dati, ayaw mo ko nasasaktan. Ayaw mo kong umiiyak. Ngayon, pinag-iiyak mo na ako. Napabugan ng hangin ng lalaki. Here are they again. Ang estilo ni Camille kung nagagalit na siya. Gusto niya magsisi kung bakit tinayaan niyang maging malapit ng gusto sa kinakapatid. Sino ba naman kasi ang hindi? Sa lahat ng nakakakilala kay Camille, siya ang tunay na nakakakilala dito. Ang nakakaalam kung anong klaseng mga magulang meron ang dalaga. Bata pa lamang sila siya na ang sumbungan at hingahan nito ng sama ng loob sa mga magulang nito. Lumaki itong kulang sa atensyon at pagmamahal mula sa mga magulang. At ang naging bunga noon ay ang masamang pag-uugali ni Camille ngayon. Makasarili at hindi marunong makipagkapwa. Hindi ito marunong magmahal.
She just loved herself. Naging maramot din na tulad ng mga magulang nito. Lumaki silang malapit sa isa't isa at nagturing ang magkapatid. Naging mas malapit pa siya rito kaysa sa kakambal niya. Hindi rin lingid sa kanya na nagkagusto si Alden kay Camille noon. Pero hindi niya alam ang dahilan kung bakit hindi niligawan ng kambal ang dalaga. Camille, walang nagbago. Magkaibigan pa rin tayo. Parang nakababatang kapatid na kita simula. No! Stop it, Kayden! Sansala nito. Noon pa man, alam mo nang mahal kita. Pero hindi mo yun sinuklian. Madamot ka rin tulad ni na mama at papa. Katulad ka rin ni Alden. I'm sorry. Doon pa may alam mo na ang estado mo sa akin, Camille. Blame you for not loving you pero huwag mong idamay si Ariela. Malumanay pero madiini ang banta. Tingin mo liligaya ka sa kanya, ha? Humalakak ito habang walang patid ang mga luha. Tiimbagang na nakipagtagisan siya dito ng titig. She is crazy. Sa tingin mo, hahayaan ko kayong lumigaya? Binabalaan kita, Camille. Huwag mong idadamay si Ariela. Nagpigil siya na abutin ito at sakalin. Baka makalimutan niyang kaibigan nito at kinakapatid niya. Katulad ka rin ni Alden. Kabal nga kayo. But you know what? Mas tanga ka kaysa sa kanya. Nang uuyam at puno ng galit ang dalaga. Oh, I see. Thank you. At tingin ko tapos ka na. Please, leave now, Camille. Bago kita kalad ka rin palabas ng building na ito. Leave! Tiimbagang niyang tinuro ang pinto. Napaatras at namutla ang dalaga sa lakas ng sigaw niya. Umiiyak itong lumabas ng kanyang opisina. Nasa kusina si Ariela nang dumating si Kayden. Abala sa pagbe-bake ng Blitz Tart. Busy? Nakangiting tanong ni Kayden. Nakasandal sa hamba ng pintuan at bumulaga sa pagpihit niya. Magkahalong gulat at hiya ang naramdaman niya na makita ang asawa. Nang humakbang ito palapit sa kanya, umatras siya. Na-conscious siya sa ayos at amoy niya. Hindi pa siya nakaligo at batid niyang nangangamoy Blitz Tart na siya. Masyado yata itong maagang umuwi. 3:30 pa lamang ng hapon at hindi 6 na oras ng uwi nito galing opisina. Ang aga mo naman ngayon? Tanong niya at natigil sa pag-atras nang bumangga ang likod niya sa sink. Kunot nung tumitig ito sa mukha niya. Halatang nagtataka ito sa pag-iwas niya. Don't you miss me? Parang batang umuso at nagtatampo. Hindi mo man lang ba ako sasalubungin ng yakap at talik? I smell, Kayden. Hindi pa ako nakakaligo. Nahihiyang amin niya. Sumilay ang malapad ng ngiti sa labi ng asawa. Titig na titig ito sa kanya at inisang hakbang ang pagitan nila. Sa isang iglap ay bihag na siya ng mga bisig nito. Binalot siya ng masarap na amoy na natural scent nito, mixed with his expensive cologne. Lalo siyang nahiya sa sariling amoy. I missed you. Bulong nito at dinampian ng halik ang kanyang ulo. You look beautiful every day, Ella. Mas sumigpit ang yakap nito sa kanyang bawang. She closed her eyes when he lowered his head and reached her lips. Dinampian siya ng magaang halik sa labi bago tumitig sa kanyang mga mata. Kahit amoy lemon butter at may harina ka pa sa pisngi, maganda ka pa rin. The most beautiful wife in this world is you, my wife. Kumalabog ang puso niya. Bumilis at lumakas ang tibok ng puso niya. Hindi maitago ang kilig na nararamdaman. Napangiti siya at kusang pumulupot ang mga kamay sa bewang ni Kayden. Anong binibake mo? Tanong nito maya-maya. Let's start. Nakangiti niyang sagot. Paborito yan ni Mama. Tama-tama dahil dadalaw tayo ngayon sa kanila. What? Kayden naman, ba't ngayon mo lang sinabi? Hindi na ako nakapaganda ng dadaling pasalubong kina Mama at Papa. Itong Blitz Tart na, sweetheart. Gusto nila yan and I like it too. Lalo at ikaw ang gumawa. Kumindat ito sa kanya. Doon na natin pagsaluhan yan. Pero, it's okay. Namimiss na nila tayo. Uuwi din tayo after dinner. Magpapaalam lang tayo dahil this weekend, tutuloy na tayo sa Italy. Makahulugan itong umiti. We're going to Italy? Napaawang ang kanyang bibig. Naalala ang naipagpalibang honeymoon nila ni Kayden sa Roma.